Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Leonardo. Taong 1976. Mount Malinaw. Tahimik kaming namumuhay ni na tatay kasama ang kapatid kong si Arabella. Malayo sa kabiasnan dahil malapit lang kami sa kagubatan. Bata pa lang ay tinuruan at sinani na ako ng aking ama sa pagkikipaglaban. Kilala siyang manunugis ng mga aswang, kaya bilang anak na lalaki, itinatak niya sa aking isipan na dapat ay maging bihasa rin ako sa labanan. Sabi pa noon ni tatay sa akin, ang pagkakaroon ng kakayahang pisikal ay napakahalaga para sa kanya, kaya hinubog niya rin ako para maging isang tulad niya. Sa paglipas ng mga taon, nang magbinata na nga ako, naging isa rin akong manunugis gaya niya at magkasama kaming nakikipaglaban sa mga aswang. Tay, sigurado na po ba talaga kayong sasama kayo sa iba pang manunugis na kakilala nyo papunta sa ibang bayan? Abayo naman, Leonardo. Napag-usapan na natin ang tungkol sa bagay na ito, hindi ba? Maiiwan na muna kayo ni Arabella dito sa bahay natin. At kayo na muna ang bahala rito. Teka, isa pa pala, anak. Huwag mo rin kakalimutan na napag-usapan natin, ha? Yung tungkol sa lagusang pinababantayan sa akin ng matandang ermitanyong nakilala ko noon. Natatandaan mo? Opo, tay. Hindi po nawawala sa isip ko yung tungkol sa bagay na yun. Kaso po parang nababahala lang po ako, lalo na't makakasama ko si Arabella sa pagbabantay sa lagusang tinutukoy niyo baka po kasi kung may hindi inaasahang mangyari sa amin habang nandun kami at mapahamak po siya. Anong gagawin ko po nun? Ay naku, Leonardo. Kaya mo nang protektahan yung kapatid mo. Kailangan namang iwan mo rin siya rito sa bahay natin na nag-iisa. Abay, mas manganganib ang kapatid mo kapag ginawa mo yon. Kasi naman kailangan kong ituloy ang pag-alis ko kasama ang iba pang manunugis ng aswang. Lalo na't matagal na rin naming napag-usapan ang tungkol doon Abay, nakakaya naman kung ngayon pa ako tatanggi sa kanila, hindi ba? Kung sa bagay po, nakakaya naman po talaga yun, tay. Sige na nga po. Ako na po ang bahala kay Arabella at sa pagbabantay sa lagusang sinasabi po ninyo. Basta bumalik na lang po kayo kaagad kapag natapos na po yung mission po ninyo, ha? Oo naman, huwag kayong mag-alala. Hindi rin naman ako magtatagal at paniguradong makakabalik din ako kaagad. Huwag mo na po kasing isipin na mapapahamak ako, Kuya Leonardo. Kasama ko naman po kayo Oo, diba? Tama yung kapatid mo, Leonardo. At saka isa pa, wala ka bang tiwala kay Arabella? Abay, marunong din namang humawak ng patalib at makipaglaban yung kapatid mo kung kinakailangan Ina mo namang sinanay rin natin siya kaya wala kang dapat ipangamba dyan. Tama po si tatay, kuya. Matutulungan ko naman po kayo kung sakaling may mangyaring ang hindi maganda sa atin habang nagbabantay ako sa lagusang yun Oo na, sige na. Pinagtutulungan niyo na akong dalawa ni tatay. Ano pa bang magagawa ko? Siyempre po, wala na nga po kayong magagawa, kuya Ay, naku kayong dalawa talaga. Mga anak ko talaga basta tandaan ninyo ang mga tinuro ko sa inyo simula noon, ha? Kapag nataong mapapalaban kayo sa kahit anong mga nilalang, maging matapag lang kayo. At huwag aatras. Naintindihan niyo ba ako, ha? Oo naman po, tay. Opo, tay. Hanggang ngayon po, nagtataka pa rin po kasi ako kung bakit ninyo pinababantayan yung lagusan ng kuwebang yun doon sa bundok. Ano po bang nakatago roon at inatasan pa kayo ng isang ermitanyo na bantayan ng lugar na yun, tay? Ay naku, Asya, para hindi na kayo magtaka pa. Ngayon, sasabihin ko na lang sa inyo ang dahilan kung bakit pinababantayan ng lagusan ng kuwebang yon. Kasi ganito yon. May mahalagang bagay na nakatago sa lugar na yon. Para hindi nakawin ng kahit na sino, kailangan may tagabantay roon. Dahil babalikan yun ng may-ari sa takdang panahon. Anong po ba? Alam po ba ninyo kung anong bagay yung nandoon, tay? Hindi nga alam Ilang din kasi sinabi sa akin ng matandang ermitanyo. Hindi ko rin naitanong sa kanya kaya hanggang ngayon, hindi ko rin alam kung anong mahalagang bagay talaga yung nakatago roon. Baka naman po, kayamanan, tay. Kaya po siguro, dapat bantayan yung kuwebang yun. Para po hindi makuha ng iba yung ginto
O kaya yung diamante na nandun? Posibleng ganun na nga, anak. Kaya magbantay kayo ng maigi sa lagusan ng kuwebang yun, ha? Huwag ninyong hayaang may makapasok doon na kahit na sino at kahit na anong nilalang. Naintindihan niyo ba? Oo naman po, Tay. Ibabantayan po namin na mabuti ni Kuya ang lugar na yon. Hindi po ba, Kuya Leonardo? Oo naman, no. Ay, mabuti naman kung ganon. O siya, huwag na ninyong isipin pang tungkol sa kung anumang bagay na nandoon, ha? Basta ang mahalaga ay nagawa ninyo ang misyon ninyong dalawa roon habang wala ako. Opo, Tay, sige po. O Leonardo, kung nabala sa kapatid mo, ha? Bukas ng madaling araw ang alis ko. Kaya hindi ko na kayo gigisingin pa. Sige po, Tay. Mag-ingat po kayo sa misyon nyo, ha? Sige, kayong dalawa rin, ha? Mag-iingat kayo rito. Pareho kaming napatango ni Arabela bilang tugon sa aming ama. Napagpasyahan rin naming tatlo noon na magpahinga. Gayong tapos na rin naman ang aming hapunan. Mahimbing na ako sa pagtulog ko noon at hindi ko na nga namalayang nakaalis na si tatay bago pa man kami magising ni Arabela kinaumagahan. Wala na rin akong nagawa kung hindi ang sundin ang sinabi ni tatay na bantayan ang lagusan ng kuwebang tinutukoy niya. Ng mga sumunod na gabi nga noon, habang wala siya, kaming dalawa ni Arabela ang nagbantay sa lugar na iyon. Malapit iyon sa bundok kung saan may mga malalapad ding mga bato sa paligid at napapaligiran ng mga puno. Kuya Leonardo, kailan po kaya uuwi si tatay? Hindi ko nga rin alam eh. Wala rin naman siya sinabi sa akin kung ilang araw siyang mawawala. Basta yung tanging sinabi niya lang sa akin, medyo may kalayuan daw yung lugar na kanilang pupuntahan. Baka abutin din ng siguro 1 linggo. Sana naman po. Ligtas na makabalik si tatay sa bahay natin, no? Sana na rin. Matapos na yung misyon nilang pagtugis ng mga aswang sa lugar kung saan po sila pupunta ng mga kasama niya. Bakit nga po pala hindi kayo sumama sa kanya, kuya? Di ba, isa rin po kayong manunugis gaya ni tatay? Dahil nga rito, ayaw kong isama ni tatay dahil akong inatasan niyang magbantay sa lagusan ng kuwebang to. Isa pa, alam nga namang iwan ka naming mag-isa lang sa bahay, no? Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Matakot ka pa kung sakaling aswangin ka. Aba, kuya, sino naman pong nagsabi sa inyo na takot ako sa mga aswang, ha? Hindi naman po ako takot sa mga nilalang na yun, no? Sinabi sa akin ni tatay na hindi dapat ako matakot sa kahit anong nilalang, lalo na sa mga aswang. Ako lang naman ang nagsabing takot ka. Pero sigurado ka bang hindi ka natatakot sa kanila? Hindi ka pa naman nakakakita ng aswang, ah. Hindi gaya ko na ilang beses nang nakaengkwentro ng mga ganoon nilalang. Oo naman, kuya. Hindi ko man po sila nakita. Pero ikunento sa akin ni tatay kung ano ang mga anyo nila. Kaya kapag nakaharap ko man sila, hindi na po ako matatakot sa kanila, Kuya Leonardo. No, siya sige sabi mo eh. Mabuti na nga lang. At walang mga aswang sa lugar na to, kahit medyo nakakatakot. Dahil kung meron mga ganoong nilalang dito, paniguradong mapapalaban tayo sa kanila. Oo nga, kuya. Kaya nga po hindi ako nakakaramdam ng takot. Kahit dalawa lang po tayo sa lugar na to. Bukod po sa... Siyempre, kasama ko po kayo. Wala na po ang kakaibang nararamdaman dito. Oo nga eh. Parang hindi nga natin dapat bantayan ang lagusan ng kuwebang to. Wala naman sigurong pupunta rito at makakahas na nakawin ng kung anumang mahalagang bagay sa loob nito, no? Naku, kuya. Kailangan pa rin po natin sundin yung sinasabi ni tatay, no? Baka pagalitan po siya ng matandang ermitanyo eh. Kapag hindi binabantayan ng mabuti yung mahalagang bagay na nasa loob ng kuwebang to. Ay, naku, siya nga po pala, kuya. Nagsasabi po kaya ng totoo si tatay tungkol sa kuwebang to? Ha? Anong ibig mo sabihin, Arabela? Talaga po bang may mahalagang bagay na nasa loob ng kuwebang yan? Nababalikan ng may-ari? Baka po kasi iba ang dahilan kung bakit pinapabantayan yung lugar na to eh. At ayaw lang sabihin sa atin ni tatay. Ay naku, ikaw talagang bata ka. Huwag mo kang isipin ng mga ganong bagay. Isa pa, kung may ibang dahilan nga, ano naman yun, Aber?
Abay, ewan ko po, Kuya Leonardo. Iniisip ko lang naman po yun eh. Pues, iwaksi mo na lang yung nasa isipan mo na bagay na yan. Isa pa, may tiwala naman ako kay tatay. Hindi naman siguro siya magsisinungaling sa akin. Lalo na sa ating dalawa. Kung tama man talagang hinala mong hindi yun ang totoong dahilan at may iba pa nga, malalaman din naman natin ang katotohanan. Ilo ba naman, di ba? Walang lihim na hindi nabubunyag. Hindi na nakaibig pa si Arabela at napakibit balikat na lang. Napailing na lang din ako sa isiping kahit 12 anyos pa lang ang aking kapatid, para na siyang matanda kung mag-isip. Na mga sumunod pang mga gabi, patuloy pa rin kami sa pagbabantay sa lagusan ng kuwebang yon. Kampante naman kaming dalawa dahil walang kakaibang nangyari sa amin sa loob ng halos 5 gabing pabalik-balik kami roon para magbantay. Ganoon na lang ang tuwa namin ni Arabela nang makauwi sa bahay namin si tatay. Ibinalita niyang tagumpay ang kanilang misyon sa pagtugis ng mga aswang at nagawa nilang matalo ang mga nilalang sa bayan kung saan sila nagtungo. Tay! Mabuti naman po nagtagumpay kayo na mapaslang yung mga aswang na yun. Oo nga po, Tay. Marami po ba silang nakalaban nyo? Naku mga anak, isang tribo nga yung nakalaban namin doon. Siyempre dahil 7 kaming humarap sa mga aswang na yun, naging madali lang sa amin ang pagpaslang sa kanila at ubusin sila. Pati nga yung pinuno nila hindi na nga makapalag sa amin. Nang kalabanin na kami siya. Wow! Ang galing niyo naman po, Tay. At masipot talaga ako at nakauwi rin po kayo ng ligtas dito sa bahay. Naku nga po, Tay. Hindi namin maiiwasan ni Arabela siyempre na mag-alala po sa inyo eh. Tayo talaga. Hindi na kayo nasanay sa tatay ninyo eh. Abay simula ng kabataan ko mananugis na ako ng mga aswang. Kaya marami na rin akong karanasan sa pagkikipaglaban. Abay kahit papano malaking pundasyon na rin yun sa larangang pinili ko. Ilam naman din yung walang binatbat sa akin yung mga aswang na yan, hindi ba? Ay naku, sangayon po ako sa sinabi niyong yun, Tay. Siyempre magaling po talaga kayo manunugis eh. Oo nga po, Tay. Nako. Siya, wag na natin pag-usapan pa tungkol doon. Baka lumaki na yung ulo ko dahil sa mga papuri niyo sa akin basta ang mahalaga. Siyempre nakauwi na ako dito sa bahay natin. At magkakasama na ulit tayo, hindi ba? Oo nga po, Tay. Isa nga pala mga anak. Kumusta yung pagbabantay ninyo ng lagos ng kuweba ha? Abay halos silang gabi rin kayo nagbabantay ron, di ba? Ayun po, ayos lang naman po, Tay. Naging ligtas naman po kami ni Arabela habang nandun po kami. Wala naman bang nangyari masama sa inyo roon? Abay hindi rin mawala sa akin siyempre na mag-alala sa inyong dalawa kaya madalas iniisip ko rin kayo doon. Wala naman po, Tay. Sa katunayan po, sa loob ng ilang gabing nagbabantay kami sa lagusang yun, wala po talagang kakaibang nangyari sa amin eh. Parang tahimik lang po yung paligid dun, Tay. Mabuti naman kung ganon. Ngayon nakabalik na ako, makakapagpahinga na kayo rito sa bahay tuwing gabi. Gayong ako na magbabantay ulit doon. Pwede naman po namin kayo samahan ni Arabela na magbantay roon kung gusto po ninyo, Tay. Tama po si Kuya, Tay. Wala naman po kasing problema sa amin yun eh. Kaysa naman po mag-isa lang kayo ron at walang kasama o kaya makakausap. Sigurado ba kayong dalawa ha? Oo naman, Tay. Yes, nung po sa amin ni Arabela na samahan kayo sa pagbabantay roon. Sa loob po ng ilang gabing napupunta po kami roon nasanay na rin po kaming dalawa. Siya, sige. Kung yan talaga yung gusto ninyo, simulang mamayang gabi. Samahan niyo na ako ha. Pareho kaming napatango ni Arabela kay tatay. Kinagabihan nga noon, magkasama kaming 3 na nagtungo sa bundok para magbantay sa lagusan ng kuweba. Wala rin kakaibang nangyari sa aming 3 habang nandoon kami. Dahil nagustuhan na namin ng kapatid ko ang gawaing iyon, ng mga sumunod na gabi ay sumasama na talaga kami sa aming ama. Palagi naming dala ni tatay ang bolo naming 2 dahil ayon sa kanya, mas mabuti nang handa kami sa posibleng mangyari sa amin doon. Hanggang sa isang beses noon, palapit na sana kami sa kuwebang yon nang matigilan kami at mapatago. May mga nilalang na pumasok doon kaya nabahala si tatay.
at minabuti muna naming magbatsyag sa paligid namin. Pabulong din kaming nag-usap ng sa gayon ay hindi namin mabulabog ang mga nilalang na nasa loob ng kuwebang yun. Tay, bakit hindi na lang po kayo pumasok sa kuweba? Para naman po makaharap natin yung kung sino mang nangahas na pumasok doon. Baka po kasi nakawin po nila yung sinasabi ninyong mahalagang bagay na nasa loob ng lugar na yun eh. Tama po si Kuya Tay. Baka po magnanakaw talagang pumasok doon eh. Posibleng kayang iniisip niyo pero may ibang kutob ako sa mga nilalang na yun eh. Pakiramdam ko ay hindi tao yung mga nakita natin pumasok sa kuwebang yun. Ano pong ibig niyo sabihin? Tay, teka sandali. Tingnan po ninyo, may isang nilalang na lumabas doon. Hindi, nagbabaga po ang kanyang mga mata. Nasabi ko na nga ba eh, hindi nga ako nagkamali sa isipin. Aswang ang mga nilalang na yon. Kung aswang nga po yung mga nilalang na yon, ano pong ginagawa nila sa kuwebang tutay? Hindi ko rin alam mga anak. May hinala kung may kakaibang ginagawa ang nilalang na yon sa loob ng kuweba. Ano pong gagawin natin sa kanila ngayon? Ganito, hayaan na muna natin sila. Matyagan na lang natin sila hanggang sa makalabas at makaalis sila sa lugar na to. Mga anak, at totoo kasi dyan eh. Nagsinungaling ako sa inyo tungkol sa kuwebang ito. Hindi ko alam kung ano talaga ang nasa loob ng kuwebang yan dahil hindi pa ako pumapasok dyan eh. Ha? Bakit naman po, Tay? Kasi naman, nangako ako sa matandang ermitanyo na babantayan ko lang ang lagusan ng kuwebang yan. At hindi ako pwedeng mangialam sa kahit na anong bagay na nasa loob niyan. At hindi rin ako dapat pumasok gaya ng sinabi niya sa akin. Hindi ko nga rin alam kung bakit kaya sumunod na lang ako sa kung ano mang iniatas niya sa akin. Teka, hindi ko po kayo maintindihan kung bakit inyo ginagawa yung bagay na to, Tay. Pero mukhang may malalim na dahilan po kayo. Napag-usapan din naman po namin ni Arabella ang tungkol sa bagay na yun at tama nga siyang marahil po may ibang dahilan bakit pinababantayan ng kuweba na to. Basta po, hayaan na po muna natin yun sa ngayon, ha? Hindi na naman po kami galit dahil nagsinungaling po kayo sa amin, Tay. Oo nga po, Tay. Naku, maraming salamat at naintindihan ninyo ako mga anak ha. Yung mas mainam na lang na gawin natin matyaga ng aswang. At kapag nakaalis na sila, papasok din tayo roon para alamin kung anong ginagawa nila sa loob ng kuwebang yun ha. Sige po, Tay. Hindi rin kasi tayo pwedeng magpadalos-dalos sa pagsugod sa kanila eh. Abay kapag ginawa natin gano'n posibleng mapahabak tayo. At hindi na natin malaman ang ginagawa nila roon. Sinang-ayunan namin ang sinabi ni Tatay. Dahil doon, nagmatsyag na lang kaming tatlo sa loob ng kuweba. Hanggang sa may narinig kaming kakaibang ingay roon. Tipong may nagdadasal sa loob niyon pero hindi namin maintindihan kung ano ang sinasabi nila. Nanatili lang din kaming alerto at handa ni na Tatay noon dahil baka may biglang sumugod sa amin. Makalipas ang halos 10 minuto noon, nagsilabasan ang mga 5 aswang na nasa kuwebang yun. Mabilis silang tumakbo paalis nang hindi man lang nararamdaman ang aming presensya. Sa pagkakataong yun, naisipan na naming tatlo na pasukin ang kuweba at alamin kung ano nga bang ginagawa nila sa loob niyon. Darnalin na kayo mga anak. Wala na yung mga aswang. Kaya pagkakataon na rin natin pasukin yung kuweba. Ito na rin siguro ang panahon para makapasok ako sa lugar na yon. Nang sa gayon malaman ko na rin kung anong pinababantayan sa akin ng matandang ermitanyo. Tama po kayo, Tay. Sige po, nakasunod lang po kami ni Arabella sa inyo. Pero ngayon wala na po yung mga aswang na yun, Tay. Saan naman kaya sila pupunta ngayon? Yung malaki ang hinala kung nagtungo sila sa mga nayon para mambiktima. Pagkatapos nating malaman kung anong ginagawa ng mga nilalang na yun sa kuweba, babalik tayo sa nayon natin ha. Baka magulat na lang tayong maging mga kabaryo natin nananalasa na rin sila. Sige po, Tay. Uy, Arabella, bilisan mo na yung paglalakad ha. Nang sa gayon hindi ka na namin maiwan ni Tatay ha. Opo, Kuya Leonardo. Tara na mga anak. Kailangan na natin magmadali. Kailangan din natin makauwi kagad para balaan yung mga tao sa mga aswang. Sige po, Tay. Tama nga po kayo na kailangan malaman ng mga tao yung tungkol sa mga aswang na yun. Baka magulat na lang tayo na sumugod sila sa ating baryo At walang magiging laban sa kanila yung ating mga kanayon. Tumangulang sa akin si Tatay.
Nang makapasok naman kami noon sa kuweba, nakiramdam kami sa paligid. Mabuti na lang at may dala kaming mga lampara kaya nakita namin ang loob niyon. Ganoon na lang ang gulat naming tatlo nang sa hindi namin inaasahan. May mapansin kaming malaking bato roon na tila may kakaibang hugis. Noon lang kami nakakita ng ganoon kaya mabilis naming nilapitan. Nang nasa harapan na kami ng batong yon, napagtanto naming hugis kabaong yon. Nagkatinginan kaming tatlo at pareho kaming nagtaka kung bakit may ganoong porma ng bato sa kuwebang iyon. Itay, ba't kaya nagkaroon ng ganitong bato rito sa lugar na to? Grabe kakaiba po ito sa lahat ha. At parang may gumawa lang po nito rito. Iyo nga po, Tay. Baka po, ito yung pinupuntahan ng mga aswang na yon. Itingnan niyo po oh. Dahil may mga nakasulat sa batong to. Hindi ko rin alam kung paanong nagkaroon ng ganyan dito at bakit may nakasulat dyan. Kung hindi rin ako nagkakamali, baka lumang paraan ng pagsusulat ang ginagamit para iukit ang kung ano bang katakang nakikita natin sa batong yan. Hindi kaya sinaunang orasyon ang nakasulat sa batong yan, Tay? Baka po yan ang naririnig nating binibigkas sa mga aswang kanina. Posible nga yung sinasabi mo, Leonardo. Pero nakakapagtaka lang kung ano ba ng dahilan. Kung bakit nagdarasal sila sa lugar na to. At saka bakit sa tagal din ng pagbabantay ko rito, may ilang nangyari ang bagay na to. Iyon ko lang po, Tay ha. Pero napapaisip ako na baka bago pa man po kayo nakarating sa kuwebang to para bantayan ng lagusan, nakaalis na po rito ang nagpupunta mga aswang. Gaya pa nang nangyari ngayong gabi. Dahil wala pa tayo rito, kaya nagtungo sila sa loob ng kuwebang to at umalis din pagkatapos silang gawin ng kung anumang pakay nila. Baka yun po ang dahilan kung bakit hindi ninyo sila nakakaengkwentro. Ay naku, siguro nga ganun anak. Ay naku, walang iya yung mga aswang na yun ah. Kailangan malaman ko kung ano nga pa talagang ginagawa nila sa kuwebang to. Teka Tay, ano po pinabalak niyong gawin? Basta mga anak, manatili lang kayo riyan ha. Manatili kayo sa pwesto ninyong dalawa. Wala na kaming nagawa noon ni Arabella kung hindi ang hayaan si tatay. Nanatili na lang kaming dalawa sa kung saan kami nakatayo at sinundan ng tingin ang ama namin na noon ay papalapit sa batong hugis kabaong. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang kaba ng mga oras na yun. Kaya sinubukan ko pa sanang pigilan si tatay. Pero hindi siya nakinig sa akin at nagpatuloy na lang siya sa paglapit niya roon. Nang nasa harapan na siya ng batong hugis kabaong, nagpalingalinga siya sa paligid na parang may pinapakiramdaman. Ilang sandali pa, inilapit niya ang kanyang tenga roon. Teka Tay, ano pong ginagawa niyo? Oo nga po, Tay. Bakit niyo po pinapakinggan yung batong yan? Hindi, inaalam ko lang kung may maririnig akong kakaibang ingay sa batong to. Kung ganun po, may naririnig naman po ba kayo? Sa ngayon wala pa, Leonardo. Pero may kung ano ang hinala ko na may kakaiba rin sa batong ito eh. Lalo na't kabaong ang hugis na ito. Napapaisip akong baka may kung anong nilalangang nasa batong ito. Kaya nandito yung mga aswang na yon. Teka, ibig po ba ninyo sabihin posibleng may nakalibing po dito? Hindi ko alam kung bakit ko naisip ang bagay na yun ngayon pero may kung anong nagsasabi sa akin na hindi dapat tayo manatili pa rito, Tay. Ewan ko na lang din, Leonardo. Pero imposible naman po siguro yung iniisip niya, Tay. Sino naman pong ililibing sa batong yan at dito pa mismo sa loob ng kuweba? Marahil naman po nagkataon lang na hugis kabaong yung batong yan at may umukit lang po siguro ng mga nakasulat dyan. Ewan ko na lang din talaga. Kinakabahan ako na hindi ko maintindihan eh. Ganito po, Tay. Ang mabuti pa po siguro, umalis na lang po muna tayo sa lugar na to, ha? Baka kung ano pa po mangyari sa atin dito sakaling nagtagal pa po tayo rito, Tay. Opo, sangayon po kay Kuya, Tay. Tumatayo na rin po yung mga balahibo sa buong katawan ko eh. Sa mabuti pa ka. Uli na kayo. Babalaan pa natin yung mga kanayo natin tungkol sa mga aswang. Sige po, Tay. Tay na, Arabella. Umawa ka sa mga kamay ko. Opo, Kuya. Nagsimula na kami sa aming paglalakad paalis sana sa kuwebang yon.
Pero 2 hakbang pa lang ang nagagawa namin ni Arabela nang marinig naming napaungol si tatay na nakasunod sa aming likuran. Napalingon kami sa kanya at naabutan naming nakaluhod ang isa niyang paa at nakahawak na siya sa batong hugis kabaong. Binitiwan ko naman si Arabela at sinabihang huwag aalis sa kinatatayuan niya dahil babalikan ko siya. Mabilis ako lumapit kay tatay para tulungan siya at gaya niya ay napahawak na rin ako sa batong iyon. Sa pagkakataong yun, ganoon na lang ang gulat namin nang biglang yumanig ang lupa. Hindi tumitigil ang pagyanig na iyon hanggang sa may mga batong nagsilaglagan mula sa mataas na bahagi ng kuwebang yon. Tay! Hawakan po ninyo ang kamay ko at tutulungan ko na po kayo. Kailangan na po natin makalis sa kuwebang to. Kayong delikado na rin po dito dahil sa kakaibang nangyayari dito. Sige anak, sandali. Hawakan ko lamang ang kamay mo. Sige po. Arabela! Mauna ka na. At susunod kami sa iyo ni tatay. Sige po, Kuya Leonardo! Mag-iingat ka anak! Opo, Tay! Tara na po tayo, bilisan na po natin. Dapat po makalabas at makalayo na tayo sa lugar na to. Oo anak, hindi ko lang maiwasan na pulikatin kaya bahagyang hindi ko maramdaman ang isang binti ko kanina. Huwag niyo na pong isipin yun ngayon, tay. Ang mas mahalaga po, makalis na po tayo sa kuwebang to. Biglaan na pagyayaring to at hindi mo lang natin napaghandaan pero kahit ang ganoon, alam kong makakalabas tayong 3 rito. Sisikapin ko po yun. Sige anak, hindi ko rin alam kung bakit nangyari to pero may kung anong hinala ko na may kinalaman ng batong hugis kabaong. Opo, mamaya na lang po natin pag-usapan ng tungkol doon kapag nakalis na po tayo sa sitwasyon nating to. Sige anak. Habang inaalalayan ko si tatay, sinikap ko namang bilisan ang aking paglalakad. Kahit papano ay nakampante akong ligtas na si Arabela. Gayong nauna siyang makalabas sa kuwebang iyon kaysa sa amin ni tatay. Nang makalabas din kami ng aming ama, hindi kami tumigil sa paglalakad hanggang sa nakalayo kami sa kuwebang iyon. Nagpahinga kami ng ilang sandali hanggang sa naging maayos ang lagay ng paa ni tatay. Nasa ganoong sitwasyon kami nang makarinig kami ng malakas na pag-angil mula sa kuweba kung saan kami nanggaling na 3. Tay! Bakit kaya may pag-angal sa loob ng kuwebang yon? Hindi ko rin alam anak. Pero mukhang may kakaibang nilalang na napukaw tayo sa lugar na yon. Marahil siya ang may gawa ng pag-angil na yon. Hindi kaya may aswang na naiwan doon, tay? Marahil po minamadyagan tayo ng nilalang na yun. At hindi na siya nakalabas pa dahil sa nangyari sa kuwebang yun. Hindi ka imposible ang iniisip mo, Leonardo. Pero ang mahalaga ngayon, nakalis tayo sa loob niyon. Kung may naiwan man talagang aswang doon, mas mainam nga yun. Nang sa gayon ay mabawasan naman ng mga ganoong nilalang na nabubuhay rito sa mundo natin. Sa bagay, tama rin naman po kayo sa sinabi niyo, tay. Mas mabuti nga po yung ganun. Pero ano pa pong gagawin natin ngayon, tay? Ngayon, umalis na tayo sa lugar na ito at bumalik sa ating baryo, ha? Kailangan malaman ng mga kanayo natin ang tungkol sa mga aswang na yan. Sige po, tay. Pero paano po? Kung may nananilasang aswang na po doon sa nayan natin, Tay? Kung gano'n, kailangan natin makipaglaban sa mga nilalang na yon. Abay kung magagawa man nilang patayin ang mga kanayo natin dahil wala silang kalaban-laban sa mga aswang, pwes, hibahin nila tayo. Handa ako makipagpatayan sa kanila para hindi nila tayo maitulad sa mga taong nabiktima nila. Opo, tay. Handa na po ako labanan din sila. Pero paano po si Arabela kapag napalaban tayo sa mga nilalang ngayon, tay? Kung gano'n man ang mangyayari, hahanapan natin ng ligtas na lugar ang kapatid mo. At itatago natin siya para hindi siya masaktan o mabiktima ng mga aswang. Kailangan natin siyang protektahan, Leonardo. Sige po, tay. Saan po ninyong poprotektahan ko yung kapatid ko? Pero Tay, Kuya, kaya ko naman pong lumaban sa kanila kung kinakailangan po eh. Pero gaya nga ng sabi mo, anak, kung kinakailangan lang. Ayaw naman naming mapahamak ka kaya makinig ka na lang sa amin, ha? Wala nang nagawa pa noon si Arabela kung hindi ang tumango kay tatay. Binilisan na namin ang paglalakad naming 3 noon hanggang sa marating na nga namin ang aming baryo. Ganoon na lang ang gulat namin
dahil naabutan naming inaatake ng mga aswang ang aming nayon. Nagawa rin nilang patayin at biktimahin ang iba sa mga kanayon namin. Ang iba naman ay nakipaglaban pa sa kanila, pero kalaunan ay napapatay rin ng mga nilalang. Dahil hindi namin maatim ang mga nakikita namin noon at sakto ring naramdaman ng mga aswang doon ang presensya naming tatlo, inihanda namin ang aming mga sarili nang mapansing papasugod sila sa aming kinaroroonan. Maganda tayo sa pag-atake ng mga aswang na papalapit sa atin. Paniguradong hindi nila tayo hayaan mabuhay kapag nagawa nila tayo masugatan. Leonardo, protektahan natin ang kapatid mo hanggang sa makahanap tayo ng mapagtataguan niya. Sige po, tay. Tayo na po yung mga aswang. Malapit na po sila. Uy, Arabella, manatili ka lang sa likuran namin ni tatay, ha? Dahil kami na ang bahala sa'yo. Basta huwag kang matakot. Dahil hindi ka namin pababayaan, ha? Opo, kuya. Pero kapag po naalangan ako, makikipaglaban na rin po ako sa mga aswang na yan. Mukhang hindi na rin kita mapipigilan kung sakaling yun nga yung gusto mo. Pero Arabella, huwag ka na mag-alala dahil hindi ka namin pababayaan ng kuya mo, ha? Kapag may nakita kang patalim at maalangan ka nga, huwag kang magdadalawang isip na putulin at simulan na pakikipaglaban, anak, ha? Opo, tay. Ayaw ko masanang gawin yan pero wala na rin ako magagawa pa kung sakaling madehado tayo ng mga nilalang na yan. Tuluyan na nga nakalapit sa amin noon ang mga aswang na sumugod sa amin. Dahil doon, nilabanan na namin sila ni tatay. Pinoprotektahan namin si Arabella. Nang sa gayon ay hindi siya malapitan ng mga aswang na nakakalaban namin ni tatay, lalo na at wala siyang armas. Nang subukan ng isang aswang na atakihin ang kapatid ko, mabilis ko siyang nilapitan at buong lakas na tinaga sa kanyang leeg gamit ang hawak kong bolo. Napatingin ako kay tatay at nakitang nilalabanan niya ang tatlong aswang. May umatake ulit sa aking dalawang aswang kaya inilayo ko siya kay Arabella. Nilabanan ko sila at habang abala ko sa pag-atake sa kanila, napansin kong tumakbo ang kapatid ko patungo sa isang bangkay ng tao. May kinuha siyang itak sa tabi ng bangkay na iyon. Pinaslang ko na lang ang mga kalaban ko at kaagad akong dumapit sa kanya. Uy, Arabella! Sigurado ka bang gusto mong makipaglaban sa mga aswang na yan, ha? Oo naman po, kuya Leonardo. Iyoko po kasi maging pabigat sa inyo ni tatay. Kaya susubukan ko na rin po na makipaglaban sa mga nilang na yon. Pero alam mong posible kang mapahamak dahil sa gagawin mo, hindi ba? Hindi ka naman pabigat sa amin ni tatay dahil responsibilidad namin na protektahan ka. Opo, alam ko naman po yun, kuya. Huwag na po kasi kayo mag-alala sa akin dahil makakaya ko naman po ang sarili ko. Sige na, Leonardo. Hayaan mo na lang ang kapatid mong gawin ang kung ano man gusto niya. Alalayan na lang natin siya nang sa gayon hindi siya magawang mapatay o kahit man lang masugatan ng mga kalaban. Sige po, tay. Tinuruan po ako ni tatay kung paano makipaglaban. Kaya sa tingin ko po, kuya Leonardo, ito na ang tamang pagkakataon para magamit ko po ang tinuro niya sa akin. Wala na rin ako magagawa pa kung buo na ang pasya mong lumaban ka sa mga aswang. Basta, Arabella, mag-iingat ka sa mga nilalang na yun, ha? Huwag kang mangamba. Tutulong at aalalay pa rin kami sa iyo ng tatay, ha? Opo, kuya Leonardo. Nagpatuloy kami sa pakikipaglaban sa mga aswang na noon ay sumusugod pa sa amin. Napapatingin ako sa paligid namin noon at nakikitang may mga kanayon pa kaming natitira at tuloy sa pakikipagbuno sa mga aswang na sumugod sa aming baryo. Nang atakihin nga kami ni Arabella ng tatlong aswang, wala na kaming nagawa kung hindi ang labanan sila. Isang aswang ang katunggali ng aking kapatid, habang ako naman ay inaatake ng dalawa. Hindi ko naman sila inatrasan at sinalubong ko sila ng pagtaga. Nagawa kong sugatan ang isa sa kanila, kaya mabilis kong sinugod ang aswang na iyon at pinatay. Tinapos ko na ang isa pang kalaban na kaharap ko at nang mapaslang ko rin siya, nilapitan ko si Arabella. Namangha at nanlaki ang mga mata ko nang makitang napatay niya ang kanyang katapat ng tagain niya sa leeg at dibdib. Kuya Leonardo,
tingnan po ninyo. At nagawa ko pong paslangin yung aswang na kalaban ko. Hindi po ba ang galing ko makipaglaban? Oo nga, Arabella. Grabe ka talaga. Hindi ko akalaing magagawa mo ang bagay na yun ah. Halatang natuto ka na nga ng gusto kay tatay. Dahil magaling ka na rin kagaya naming dalawa. Sinabi ko naman po sa inyo, kuya eh. Kaya ko po ang sarili ko. Oo na. Kahit na ganoon, hindi pa dapat tayo magsaya ha. Lalo pat kailangan nating tulungan ng mga kanayon natin. Opo, gagawin ko po ang makakaya ko, Kuya Leonardo. Para po makatulong sa inyo ni tatay. Sige, Arabella. Halika na. At mas mabuti pang tulungan na natin si tatay sa mga aswang na kalaban niya. Opo, kuya. Nilapitan namin si tatay na may kinakalaban pang 2 aswang. Nang makalapit kami sa kanya, pinagsabihan kong kapatid ko na ako na ang bahalang tumulong kay tatay. Agad niya naman akong tinanguan. Dahil doon, sinugod ko ang isang aswang na katunggali ng aming ama. Walang tigil ako sa pag-atake sa nilalang na yun hanggang sa nagawa ko siyang mataga sa kanyang tiyan. Inundayan ko siya ng pagtaga sa kanyang tagiliran hanggang sa manghina ang aswang at napaluhod. Walang pagdadalawang isip kong ibinaon sa leeg niya ang bolo na hawak ko. Sumirit ang dugo sa sugat niya. Nang hugutin ko ang aking patalim, hindi na ako nagaksaya pa ng oras at tinapos ko na ang kalaban kong yun. Sabay na magbubagsak ang 2 aswang na katunggali namin ni tatay. Mabuti naman at napatay natin ang mga aswang na to, anak. Tulungan na natin ang mga kibakanayan natin. Hindi na kayo mga anak. Lapitan natin sila. Papatay! Yun din po sinabi ko kay Arabella. Mukhang dito po sanayin natin sumugod yung mga aswang. Maging ang mga nakita natin kanina, tay. Yung dami po kasi nila eh. Oo nga po, tay. Parang hindi po sila nauubos kahit may ilan na po sa kanilang namatay sa labanan eh. Napapaisip na ako na baka ang dayon lang natin ang pinunterian nila ngayong gabi. Posibleng isang tribo ang sumugod sa atin dito. Siguro nga po, tay. O siya, tara, doon na tayo sa bahaging yon. May ilang kanayon tayong pinagtutulungan ng mga aswang doon. Tumango kami ni Arabella kay tatay. Mabilis nga naming tinungo noon ang bahaging itinuturo niya. Pagkarating namin doon, hinarap kaagad namin ang mga aswang. Naggalit naman ang mga nilalang dahil kami ang nakipaglaban sa kanila. Pinagsabihan ni tatay ang 4 sa mga kanayon namin na umalis na roon at maghanap ng mapagtataguang hindi sila masusundan ng mga aswang. Tumakbo na sila noon, kaya susubukan pa sana ng mga nilalang na habulin sila. Pero pinigilan namin sila ni na tatay. Umangil sila sa amin at mabilis kaming sinugod na 3. Hindi naman kami nagpatalo sa kanila at nilabanan namin sila. Isang aswang ang sumunod kay Arabella at parehong 2 ang umatake sa amin ng aming ama. Hinarap ng kapatid ko ang nilalang na yun, kaya ganoon din kami ni tatay sa iba pa. Nagawang mapabagsak ni tatay ang isang aswang, kaya ginalingan ko rin sa pakikipaglaban. Tapusin na natin sila, anak. Huwag na nating hayaan na madagdagan pa ang mga kanayon natin. Nanapas lang ng mga aswang na ito. Sige po, tay. Siguradong kapag nagawa po nating mapatay ang 5 aswang na to, matutulungan pa natin ang iba sa kanila. Tama ka, Leonardo. Nagkalat ang mga aswang sa ating nayon, kaya maiging ang ating mga kanayon ay kanya-kanya na rin ang pagtakas. Kailangan natin sila mailay sa mga nilalang na ito nang sa gayon ay hindi na mabiktima pang iba sa kanila. Pero tay, paano naman po kapag may mga aswang pang dumating dito? Lalabanan natin sila, anak. Di naman ang misyon natin ng Kuya Leonardo mo bilang mga manunugis. Pero mukhang dadagdag na rin sa aming 2. Magiging 3 na tayo. Opo, tay. Gusto ko rin po talagang maging tulad niyo ni Kuya eh. So sige, pag-uusapan natin yan kapag naging maayos ang lahat, ha? Sa ngayon, ubusin at tapusin na muna natin ang laban sa mga aswang na ito. Nagkakamali kayo kung hahayaan lang namin kayo sa bagay na yon. Sugurin din sila tapusin. Kailangan pa nating may alay ng marami puso ng tao para kay Almitong Aswang nang sa gayon ay tuluyan siyang magising. Nagsiangilan ng mga aswang na kalaban namin.
at mabilis nila kaming sinugod ulit. Nagtataka naman kami ni tatay sa sinabi ng babaeng aswang tungkol kay Anitong Aswang. Napansin ko namang tila naging seryoso ang mukha ni tatay at kaagad niyang pinabagsak ang kalaban niyang aswang. Tinulungan din niya si Arabella hanggang sa napati nila ang aswang na kaaway ng aking kapatid. Napalayo naman ang babaeng aswang na siyang kinalaban ko nang makita niyang namatay na ang mga kasama niya. Susugod pa sana kaming tatlo sa kanya pero natigilan kami nang biglang nagkaroon ng ingay sa paligid namin. Nagsiangilan kasi ang mga aswang sa hindi namin malamang dahilan. Sa hindi kalayuan, may natatanaw kaming tumatakbo palapit sa aming direksyon. Nang makalapit ang mga nilalang na natatanaw namin, napag-alaman naming mga aswang pa yun. May kasama rin silang isa pang aswang na kakaiba ang anyo sa lahat. Tay, ibang-iba po yung aswang na yan kung ikukumpara sa mga nilalang na nakalaban po natin. Matipuno yung katawan niya oh. Puti ang buhok at maging ang kanyang mga balahibo. Mas mapupula yung mga nagbabagay niyang mga mata. Hindi kaya siya ang pinuno ng mga aswang na to, Tay? Siguro ganun na nga, anak. Pero hindi siya pangkaraniwang pinuno lang. Dahil siya ang pinagmulan ng lahing aswang. Siya ang pinakamatanda at makasaysayang uri ng aswang. Tama ka sa sinabi mo tungkol sa aswang na yan. Hindi ko akalain ngayong gabi pala magigising si Anitong Aswang. Nakakagulat ito pero natutuwa rin ako. Gayong nakabangon at nandito na siya. Anitong Aswang? Maging sa pangalan niya, masasabi mong kakaiba rin po eh. Marahil, isa rin siyang malakas na aswang, Tay. Hindi nga ako nagkakamali na siya ngayon. Pero oo, Leonardo. Isa nga siyang malakas na aswang. Kaya dapat tayo mag-ingat sa kanya. Dahil baka siya pa ang makapaslang sa atin. Ramdam kong enerhiya niya, doble o triple pa yung lakas niya kung ikukumpara sa mga aswang na nakalaban na natin. Kung ganun, hindi po talaga basta-basta ang aswang na yan, Tay. Oo, anak. Kailangan natin mailayo ang kapatid mo rito. Nang sa ganun, imanatili siyang ligtas. Mas magiging mahirap ang laban natin. Kaya hindi dapat tayo maging pabaya. Sige po, Tay. Ako na po yung bahala maghanap ng mapagtataguan ni Arabella. Sisiguraduhin ko pong ligtas siya. Tsaka ako po kayo babalikan at tutulungan sa mga aswang, ha? Itay, kaya ko naman pong lumaban eh. Alam ko naman ninyo, anak. Pero hindi sa pagkakataong ito, ha? Manganganib ka lang kapag nagpatuloy ka pa sa pakikipaglaban sa mga aswang na ito. Basta sumunod ka na lang sa amin, ha? Dahil kaligtasan mo lang ang iniisip ko ngayon. Opo, Tay. Inihanda na namin ang aming mga sarili nang tuluyang makalapit sa amin ang mga aswang na dumating kasama si Anito Aswang. Napansin ko kaagad na nakatingin siya kay tatay habang napapangisi. Nagtaka ko dahil doon pero hindi ko nagawa pang magtanong kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ni Anitong Aswang nang makita si tatay. Hinawakan ko naman noon ang kamay ni Arabella. Napangisi rin ang babaeng aswang dahil marahil napansin niyang nabahala kaming tatlo dahil sa pagdating ng iba pa niyang kasamahan. Sumenyas din si Anitong Aswang sa kanyang mga kasama na sugurin kami kaya napahawak ako ng mahigpit sa aking buro. Ganoon din si tatay na noon ay napakaseryoso ng buka. Kinutuban akong may kakaiba kay tatay ng mga oras na iyon. Nakipaglaban na kami nang umatake na ang mga aswang. Lumapit sila sa akin kaya pinagtataga ko sila hanggang sa magawa ko silang puluhan at mapaslang. Arabella! Manatili ka lang sa likuran namin ng kuya mo. Kami na muna makikipaglaban sa mga aswang na ito. Leonardo! Kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, tumakbo ka na at hanapan na mapagtataguan ng kapatid mo. Sige po, Tay. Gagawin ko po ang bagay na yun. Sisiguraduhin ko ligtas si Arabella. Babalik po ako kaagad at tutulong po sa inyo, Tay. Sige, anak. Isa ngayon. Labanan muna natin ang mga aswang na ito, ha? Tapusin natin sila! Opo, Tay! Sila ang tapusin nyo! Tandaan, hayaan na natin ang mga kasamahan mo pumaslang sa kanila. Aalis tayo rito maya-maya at babalik sa kuweba
kung saan ako nagmula. May isang dasal pang kailangan gawin para manumbalik ng tuluyan ang kakaibang lakas ko. Sige po, Anitong Aswang. Sisiguraduhin ko pong manunumbalik ang lakas ninyo sa gagawin nating orasyon. Huwag na rin po kayong mag-alala dahil kaya na po ng mga kasamahan natin ang pagpatay sa tatlong yan. Mabuti naman kung ganoon, Tadambirin. Kahit kailan ay maaasahan talaga kita. Sige na, sugurin pa ninyo sila! Humanda ka, Leonardo. Sige, Butay. Dahil sa sinabi ni Anitong Aswang sa mga kasamahan niya, sinugod kami ng mga ito. Nagtataka ako kung ano ang ibig niyang sabihin si Tandang Miring tungkol sa dasal na gagawin nila. Pero hindi na ako naglakas ng loob para tanungin pa iyon. Isa pa, marami kaming kalaban noon, kaya naituon ko na rin ang atensyon ko sa labanan. Sinalubong namin ni Tatay ang mga aswang na umatake sa amin. Nagawang mapabagsak ni Tatay ang dalawa sa kalaban niya, habang ako naman ay sinusubukan pang tabaan ng pulo ang mga katapat ko. Hindi ako nagpatalo sa kanila kahit medyo nahirapan akong matabaan sila. Nang magawa kong mataga sa likuran niya ang isang aswang na kalaban ko, malakas ko siyang sinipa sa binti. Napaluhod ang nilalang, kaya hindi ko na inaksaya ang oras ko at pinatay ko na siya. Susugod pa sana ang isa sa akin, pero naharangan siya ni Tatay. Sige mga anak! Ito na ang pagkakataon para makalis kayo rito! Ako nang bahala sa mga aswang na ito! Basta, huwag ninyo akong alalahanin, ha? Leonardo, ikaw na ang bahala sa kapatid mo! Siguraduhin mong ligtas siya sa pagtataguan niya! Opo, Tay! Mag-ingat po kayo rito, ha? Babalikan ko po kayo! Sige anak, mag-ingat din kayong dalawa. Panigurado may mga aswang pang nakakalat sa paligid. Huwag po ninyo kaming alalahanin, Tay. Ako na pong bahala sa mga aswang na yon. Kung sakaling may makainkwentro kami ni Arabella. Sige na, umalis na kayo! Bilisan nyo! May iwan na po namin kayo, Tay! Mag-iingat po kayo, Tay! Sundan ninyo ang dalawang yon! Hindi sila dapat makatakas! Nabahala ako dahil sa narinig kong sinabi ng matandang aswang. Naulinigan ko ring sumigaw noon si Tatay. Marahil ay pinipigilan niya rin ang mga nilalang. Patuloy lang kami sa pagtakbo namin ni Arabella hanggang sa nakalayo na kami kina Tatay. Napalingon din kami noon sa likuran namin kung may humahabol sa aming dalawa, pero wala kaming nakita. Naisip kong marahil ay hinarangan sila ni Tatay nang sa gayon ay hindi kami masundan ng mga ito. Nagpalingalinga rin kami sa paligid naming dalawa at nalumo kami ng kapatid ko dahil sa nakikita naming mga kanayon namin ang pinatay ng mga aswang na iyon. Sa hindi kalayuan, may natanaw kaming tatlong aswang na nakakasalubong naming dalawa, kaya inihanda namin ang aming mga sarili. Kuya Leonardo, mukhang mapapalaban pa po tayo sa mga aswang na yan, Tama ka, Arabella. Maganda tayong dalawa, ha? Huwag natin silang aatasan. Patayin natin sila nang sa gayon. Makahanap tayo na mapagtataguan mo. Sige po, Kuya. Hindi ko naman po sanang gugustuhin magtago lang po rito At hayaan kayo ni Tatay. Gusto ko rin po sana makipaglaban, Kuya Leonardo. Basta ayaw lang namin ni Tatay na mapahamak ka. Sana maintindihan mo kami sa pagkakataong ito, ha? Marahil, hindi pa sapat ang lakas at kakayahan mo sa pagkikipaglaban. Kaya gusto ni Tatay na huwag ka na munang lumaban at maging ligtas ka. Ilan mo naman, gaya lang sabi ni Tatay, malakas ang aswang na makakalaban namin. Kaya pwede kayang puntiryahin at gamitin laban sa amin ni Tatay. Ikot sa bagay po, tama po kayo, Kuya. Kaysa mangyari po yun, mas pipiliin ko na lang po magtago. Ayoko rin naman po kasing mapahamak pa kayo ni Tatay dahil sa akin Mabuti kung ganun. Sige na, humanda ka na makapaglaban. Papalapit na ang mga aswang. Tapusin ka agad natin ang pakikipagpuno sa kanila, ha? Kailangan ko pang balikan si Tatay at tulungan kapag nasigurado ko ligtas ka na Opo, Kuya Leonardo. Nang tuluyang makalapit sa amin ang mga aswang, sumugod kagad sila sa amin ni Arabella. Mahigpit akong napahawak sa aking bolo. At nang atakihin ako ng dalawang aswang, buong tapang ko silang hinarap. Nakikipaglaban na rin noon ng kapatid ko sa isang aswang,
Kaya minabuti kong bilisan ang pagpatay sa mga katunggali ko. Walang tigil akong umatake sa 2 aswang na kalaban ko. Nagagawa ko silang mataga at kapag nasusugatan ko sila, mas nagiging agresibo pa sila. Sabay silang sumugod sa amin, kaya nagawa rin akong makalmot ng isa sa kanila. Nagalit ako, kaya buong lakas kong pinagtataga noon ang mga kalaban ko. Dahil doon, napuruhan ko sila, kaya hindi na ako nagaksaya ng pagkakataong tapusin ang buhay nila. Napasigaw si Arabela, kaya napalingon ako sa kanya. Nakita kong nakapaibabaw sa kanya ang aswang, kaya mabilis akong lumapit doon at pinagtataga ang likuran ng aswang hanggang sa mapatay ko ito. Arabela! Ayos ka na ba? May kalmot lang po ako sa braso ko, Kuya Leonardo. Pero hindi naman po malalim, kaya wag na po kayong mag-alala sa akin. O sige, kapag naging maayos ang lahat, gagabatin natin yung mga sugat mo, ha? Sa ganyan, magpatuloy tayo sa paghanap ng mga pagtataguan mo. Sige po, Kuya Leonardo. Sige na, tara na Isabela. Bilisan na lang natin. Siguro, wala na rin naman tayong makakasalubong pa mga aswang. Opo, Kuya. Nagpatuloy na kaming dalawa noon sa paghahanap ng mapagtataguan ng aking kapatid. Ganoon na lang ang tuwa naming dalawa nang may makita kaming mga kanayon namin sa isang bahay roon. Lumapit kami sa kanila at nang makarating kami sa kung saan sila, nakiusap akong isama nila ang aking kapatid. Pumayag naman ang mga kanayon namin, kaya kahit papano ay nakampante akong nasa maayos na kalagayan siya. Nagpasalamat naman ako sa mga kanayon namin at nagpaalam kay Arabela. Mabilis akong tumakbo para balikan si tatay. Sa kabutihang palad, walang naging sagabal sa daanan ko, kaya narating ko kagad ang bahagi kung nasaan siya. Naabutan ko si tatay na pinaliligiran ng 4 na aswang, kaya nagmadali akong lumapit sa kinaroroonan nila. Nagsimula ang mga nilalang na sumugod sa kanya, kaya wala na rin akong nagawa pa noon kung hindi ang tulungan siya. Anak, mabuti naman nakabalik ka na rito. Sigurado ka baligtas ang kapatid mo sa pinagtataguan niya, ha? Medyo natagalan nga po ako, tay. Inarangan po kasi kami kaya wala kaming nagawa ni Arabela, kundi alabanan po sila. Inapatay naman po namin yung mga aswang na yon. Huwag na rin po ninyong alalahanin yung kapatid ko. Dahil kasama po niya nagtatago. Ang iba natin mga kanayon. Mabuti naman kung gano'n. Mamaya na natin sila pag-usapan, ha? Patayin na muna natin ang mga aswang na yan. Sige po, tay. Pero nasa na po iba bang mga aswang na kasama nila? Umalis na yung mga yon. Narinig kong pupunta sila sa kuweba. Masusunod pa natin sila kapag nakalis tayo kagad rito. Kaya wag na natin patagalin pa ang laban sa 4 aswang na to. Labanan na natin silang patayin, Leonardo! Opo, tay! Nagpatuloy ang pagsugod sa amin ng 4 na aswang. Dahil doon, hindi namin sila inatrasan at nilabanan namin silang lahat. Nagawa pa akong kalmutin at sugatan ng isang aswang na kalaban ko. Pero tiniis ko ang hapdi na natamo kong sugat sa bandang leeg. Mabuti na lang at hindi malalim, kaya kahit papano ay wala rin akong dapat na ikabahala. Napakuyom na ako ng palad ko dahil sa galit at mas hinigpitan ang pagkakahawak sa aking bolo. Nang umatake ulit sa akin ang 2 aswang, walang pagdadalawang isip ko silang pinagtataga ng buong lakas. Pareho ko silang natamaan sa kanilang mga leeg. Kaya nang nagkaroon ako ng tsansang patayin sila, inundayan ko sila ng pagtaga. Hanggang sa napaslang ko sila. Napatingin ako kay tatay at saktong napahiyaw ng malakas ang kanyang mga kalaban dahil pinagtataga niya ang mga nilalang sa likuran at leeg hanggang sa mapatay na rin niya. Halika na, Leonardo. Sundan na natin ang mga aswang na yon. Hindi sila pwede magtagumpay sa binabalak nilang pag-oorasyon para manumbalik ang lakas ng kanilang pinuno. Tama po kayo, tay. Pero saan kuweba naman po natin sila hanapin kung ganun? Marami naman pong kuweba kaya baka mahirapan tayong maghanap sa kanila eh. Malakas ang kutob ko. Sa kuwebang binabantayan natin noon, doon sila nagtungo. Hindi ako pwede magkamali kayong habang nandoon tayo kanina at nasa tapat ng batong hugis kabaong. Ramdam kong may kakaibang enerhiya roon. Pagdating ng mga aswang na yung kanina, ganoon din ang naramdaman ko. Kaya inisip kong marahil siya ang nasa loob ng kuwebang yon na nakabaon sa batong yon.
Sigurado po ba kayo sa sinasabi po ninyo, Tay? Baka po kasi wala sila roon eh. At mag-aaksay lang po tayo ng oras natin sa kuwebang yun, Tay. Oo anak, at hindi ko naman may paliwanag sa iyo ngayon kung paano at bakit ko nasasabi ang tungkol doon. Pero malakas talaga yung hinala ko. Pwede naman tayo magmadali sa paghanap sa kanila kung sakaling hindi nga natin sila makita roon. Sige na po, Tay. Kayo na po ang bahala. Basta pipigilan po natin ang mga aswang na yun. Sa gayon na hindi po matuloy kung ano namang binabalak po nila. Tama ka, Leonardo. Sige na. Doon tayo sa kuwebang yun tumungo. Makukumpirma natin kung tama ang kutob ko kapag darating na natin ang kuwebang yon. Bilisan na natin, anak! Opo, Tay! Tumakbo na kami ni Tatay patungo sa kuweba kung saan kami nagbabantay tuwing gabi. Habang papunta nga kami roon, hindi ko maiwasan ang makaramdam ng kakaiba. Hindi ko alam, pero parang may sumusunod sa aming dalawa. Ipinagsawalang bahala ko na lang iyon, kayong napapansin kong wala namang nararamdaman si Tatay. Nang medyo malapit na nga kami sa kuwebang pupuntahan naming dalawa, may mga nauulinigan kaming ingay roon. Kinutuban kami ng hindi maganda, gayong parang tama si Tatay na nandoon nga ang mga aswang na umalis habang nakikipaglaban siya. Dahan-dahan naman kaming naglalakad at nang tuluyang kaming makalapit doon, nagpasya na muna kaming magtago. Nagmamatsyag na lang din kami sa paligid namin habang pinapakinggan ang mga boses na naririnig namin mula roon. Pabulong naman kaming nag-uusap noon ni Tatay para hindi kami mahuli ng mga nilalang na nandoon. Tay, hindi po kaya sila rin yung mga aswang na nakita natin at narinig nating nag-oorasyon dito kanina? Ewan ko, anak. Pero hindi imposible ang sinasabi mong yan. Napapaisip na nga rin ako na marahil ang kakaibang aswang na tinatawag nilang anitong aswang ang dahilan kung bakit nandito ang mga aswang na yon. Hindi ko na lang talaga alam pero napapagtanto kong kaya ako pinagbantay ng matandang ermitanya na nakilala ko roon sa kuwebang ito ay dahil sa aswang na yon. Siguro nga po, Tay. Hindi kaya ang hugis kabaong na batong nakita natin sa kuwebang to yung himlahin talaga ng anitong aswang? Yun nga din ang inisip ko, Leonardo Abay, kung makikita ko lang sana ang matandang ermitanyo na yon, maliliwanagan din ako sa lahat ng ito Sana hindi ko na lang tinanggap ang mutya mula sa kanya. Sana hindi na niya lang ako ninta sa magbantay sa kuwebang to. Mutya? Oo, anak. Mayroon akong mutya galing sa matandang ermitanyo na yon. Pero hindi natin pwedeng pag-usapan yun sa ngayon. Lalo na at may mga aswang na nakapaligid sa atin. Hindi ko na nasabi sa iyo tungkol sa mutyang tangan ko dahil yun na rin ang kasunduan namin ng matandang ermitanyo Hindi ko raw pwedeng ipagsabi sa kahit na sino, pamilya o ibang tao, ang tungkol sa mutyang ibinigay niya sa akin. Sige po, Tay, kung ganun. Naintindihan ko po yun. Marahil malakas ang mutyang yan kaya dapat manatiling lihim ninyo tungkol sa bagay na yun. Hindi lihim sa mga aswang ang pagkakaroon ng mutya, anak. Nararamdaman nila ito. Ang tanging nagiging lihim lang sa isang taong may tangang mutya ay kung anong uri ang hawak niya. Kagaya ko, ramdam ng bawat aswang na may mutya ko. Pero hindi nila alam kung anong klase yon. Kung gayon mas naiintindihan ko na po ngayon. Basta wag na lang po natin pag-usapan ng tungkol doon ngayon, Tay. Sige, anak. Kailangan natin maging alerto, ha? Maya-maya, susugurin natin ang mga aswang na yon at pipigilan sila sa kanilang ginagawa. Napatangulang ako kay Tatay bilang pagsang-ayon sa kanya. Nanatili nga kaming dalawa sa pwesto namin noon. Nasa ganoong sitwasyon kami nang sa hindi inaasahan, may naramdaman kaming presensya sa likuran naming dalawa. Napalingon kaming pareho at nagulat kami nang makita ang isang matandang lalaki. Inihanda ko noon ang aking sarili dahil naisip kong baka aswang ang matandang lalaki na iyon. Pero laking gulat ko nang magsalita ang nasabing matanda. Abay, matagal na panahon na nang huli tayo magkita, Pedro. Hindi. Kayo po ba yung tandang Normano? Ako nga ito. Masaya akong nagtagpo ulit ang landas nating dalawa. Oo nga po pero bakit nandito po kayo? Nakala ko pong hindi ko na kayo makikita pa. Dahil naisip kong namatay na po kayo Naku, pasensya ka na. At ngayon lang ulit ako nagpakita sa'yo, Pedro. Kaya nagkaroon ako ng masamang pangitain tungkol sa'yo.
at sa kuwebang pinababantayan ko sa inyo. Hindi nga ako nagkamali dahil may nangyayaring ang hindi maganda rito. Teka tay, siya po ba yung matandang ermitanyo tinutukoy po ninyo? Oo, Leonardo. Siya si Tandang Normano. Ikinagagalak ko pong makilala po kayo, Tandang Normano. Ako rin, Leonardo. Pedro, sumama kayo sa akin ng anak mo. Kailangan nating harapin ang mga aswang na nasa loob ng kuwebang to bago pa man matapos ang pag-oorasyon nila. Hindi pwedeng manumbalik ang lakas ni aswang dahil mahihirapan na tayong kalabanin at patayin ang aswang na yun kung sakali. Sige po, Tandang Normano. Yun din naman po yung balak namin gawin ng anak ko eh. Tara na, bilisan na natin ang pagkilos bago pa man mahuli ang lahat. Pumasok na kami doon sa loob ng kuweba. Ganoon na lang ang gulat ko nang mapansin kagad namin ang mga nagbabagang mga mata na nakatingin sa aming direksyon. Marahil, inaasahan na rin ng mga aswang na darating kami kaya inabangan nila kami. Nagsiangilan pa sila noon kaya inihanda namin ang aming mga sarili. Walang ano-ano, susugod sana sila sa amin pero hindi na nila nagawa. Nang may kung anong bagay ang nagliliwanag sa dibdib ni tatay. Napalayo siya sa amin kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na makalapit sa kanila. Nagkagulo naman noon ang mga nilalang kaya natigil ang pag-oorasyon ng matandang aswang kasama si Anitong Aswang. Napatingin sila sa amin at kitang-kita ang galit sa nagbabaga nilang mga mata. Nagsimula silang sumugod sa aming tatlo kaya bago pa man nila kami malapitan, napasigaw si Tandang Normano na lumabas kami sa kuweba at saka namin harapin ang mga nilalang. Mahihirapan tayo sa loob ng kuwebang ito kung doon tayo makikipaglaban sa kanila. Nagawa na rin naman natin silang bulapugin kaya alam kong hindi na nila may tutuloy pa ang kanilang pag-oorasyon. Pabalik sila sa simula. Gayong tumigil silang gawin ito. Kung ganun, wala na silang ibang mapagpipilian ngayon kung hindi ang harapin tayo. Marahil galit na galit sa atin ang mga aswang na yon dahil sa ginawa natin pambubulabog sa kanila para pigilan sila sa kanilang binabalak. Tama ka, Pedro. Ayan ang mga aswang at tagasunod sila sa atin. Kapag nasa labas na tayo ng kuweba, saka na natin sila salubungin sa pagsugat, ha? Hindi nila nakumpleto ang orasyon para manumbalik ang lakas ni aswang. Kaya mahina lang ang aswang na yon. Mabilis siyang matatalo. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin tayo dapat magpakampante. Gayong marami pa silang kahaharapin sa atin. Sige po, Tandang Normano. Dapatin na namin ang iba sa kanila dahil sumugod sila sa aming nayon. Itay! Tandang Normano! Malapit na po ang mga aswang! Salubungin na natin sila. Gayong nandito na tayo sa labas ng kuweba. Patayin natin ang mga hayop na yan. Lalo na si aswang! Sumang-ayon kami sa sinabi ni Tandang Normano. Sinalubong namin ang mga aswang na noon ay papasugod sa aming tatlo. Natanaw ko rin ang matandang aswang at maging si Anitong Aswang pero hindi man lang ako nakaramdam ng takot sa kanila. Hindi na nagliliwanag ang mutya ni tatay noon kaya nagtataka pa rin ako kung bakit nangyari ang ganoon nang nasa loob kami ng kuweba. Ipinagsawalang bahala ko na muna ang tungkol doon at itinuon ang aking pansin sa labanan. Nang atakihin ako ng dalawang aswang, hindi ako nagpatinag sa kanila. Sinubukan ko silang tagain pero naiwasan nila iyon. Hindi ako subuko hanggang sa natamaan ko ang isa sa kanila sa bandang braso. Hinawakan naman ng isang aswang ang braso ko pero mabilis ko siyang ibinalibag. Sa pagkakataong iyon, tinaga ko siya sa leeg kaya namatay siya. Hinabol ko rin ang isa pang aswang pero nagawa siyang patayin ni Tandang Normano. Kailangan na natin tapusin ang alagad ni aswang. Nang sa gayon ay baka harap na natin siya. Sige po, Tandang Normano. Pero bago po yan, pwede po tapatin niyo po muna ako. Si Anito Aswang po ba yung binabantayan ko sa kuwebang ito? Oo, Pedro. Naku, pasensya ka na't hindi ko nasabi sa iyong tungkol sa kanya. Alam ko kasing kapag nalaman mong aswang ang binabantayan mo hindi ka papayag. Lalo na at hindi basta-bastang nilalang si aswang. Siya ang kilalang pinagmulan ng mga lahing aswang. Malakas, makasaysayan at pinakamatandang uri. Kaya po ba,
Ibinigay niyo sa akin ang mutsang ito. Kapalit ng pagbabantay sa kuwebang ito. Parang ganun na nga. Pero gusto ko ring makatulong yan sa iyo bilang isang manunugis sa mga aswang. Hindi basta-basta ang bagay na hawak mo. Gayong iyan ay mutsang iniluwa. Nagugurang ang mortal na kaaway ni aswang. Hindi na namin naituloy ang pag-uusap naming tatlo dahil sinugod na kami ng 4 na aswang. Sa pagkakataong yun, napagpasyahan na naming tapusin ang mga nilalang na iyon para makaharap na namin si Anitong aswang. Maging ang matandang aswang na kasama niya. Pinagtulungan namin ang 4 na aswang na iyon at pinagtataga namin sila ng walang tigil. Dahil doon, nagawa namin silang patayin kaya napangisi kami gayong ang 2 aswang na lang ang natitira ng mga oras na iyon. Napatingin kami sa kanila at kitang-kita ang galit sa mga mata nilang dalawa. Kalangiyate, Normano! Ikaw ang dahilan kung bakit nahimlay ako ng mahabang panahon! Ginawa ko lang kung ano mang nararapat sa isang tulad mo, aswang! Nagsisisi nga ako dahil hindi kita pinatay noon. Kung sana mas pinili kong paslangin ka, hindi ka na sana nagising pa ngayon! Marahil nakatadhana ang magkita ulit tayo matapos ang mahabang panahon, Normano! Hindi ko akalaing buhay ka pa pala hanggang ngayon. Kayong binata ka pa ng huli kitang makaharap. Iyon ay dahil may misyon pa ako rito sa mundong ito. At yun ay ang patayin ka ng tuluyan, aswang! Hindi mo na magagawa ang bagay na yon. Sa pagkakataon nito, sisiguraduhin namin ni Anitong aswang na ikaw na ang mamamatay. Maging ang 2 taong yan na kasama mo ngayon ay matutulad din sa magiging kapalaran mo ngayong gabi. Tandang Biring, alam na po ninyo ang gagawin! Tumangulang si Tandang Biring kay Anitong aswang at mabilis siyang sumugod sa amin. Tinanood lang niya ang matandang aswang na labanan kaming 3. Kahit mag-isa lang siyang nakikipaglaban sa amin, masasabi kong mabilis ang kilos at malakas ang kanyang mga pag-atake. Pero hindi naging sapat iyon, lalo na marami kaming kalaban niya. Pinagtulungan namin si Tandang Miring hanggang sa nagawa siyang mahuli ni Tandang Normano. Ginawakan niya ang matandang aswang sa 2 braso at ipinwesto sa kanyang likuran. Napapahiyaw pa noon ang matandang aswang kaya hindi na nagaksaya pa si tatay na tagain ang binti at tagiliran ng nilalang. Napapasigaw na lang si Tandang Miring pero wala siyang magawa. Hindi rin siya tinulungan ni Anitong aswang at nanood lang sa kung anumang ginagawa namin sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang dahilan kung bakit nagising si Anitong aswang. Kayo ang mga aswang na pabalik-balik sa kuwebang to habang hindi pa ako nagbabantay rito para isagawa ang orasan ninyo para sa kanya. Tama ka nga sa hinala mo. Pero hindi lang dahil doon. Kaya nagising ng tuluyan si Anitong aswang. Nagulat lang rin ako nang makita ko siyang dumating kanina. Ang mutyang tangan mo. Yan marahil ang dahilan bakit mas napabilis ang paggising niya. Hindi! Huwag mo sabihin sa akin na pumasok ka sa kuwebang ng kaninang Pedro! Marahil tama ang aswang na yan sa sinabi niya. Siguro nagkaroon ng koneksyon sa mutya mo si aswang. Kaya rin siya nagising. Tama po, tay. Yung pagdinig ng lupa kanina nang mahawakan natin ng hugis patong kabaw. Baka nangyari po yun. Dahil nagising si Anitong aswang. Hindi nga ako nagkamali tungkol sa bagay na yon. Kaya pala kakaiba ang enerhiyang nararamdaman ko sa iyo. Dahil hawak pa lang isa sa inyo ang mutya ni Gugurang. Alam ka agad na tungkol doon. Dahil may koneksyon sa kanyang mutyang yon. Wala na tayong magagawa pa dahil nangyari na ang lahat ng yan. Pedro, tapusin mo na ang matandang aswang na ito. Nang sa ganoon, ay si aswang na lang ang kailangan nating labanan at patayin. Sa pagkakataong ito, sa hukay na siya nararapat. Sige po, kung ganon, katapusan mo na!
Pagkasabi ni tatay ng mga katagang iyon, walang pagdadalawang isip niyang ginilitan ng leeg ang matandang aswang hanggang sa mamatay ang nilalang. Nagalit si Anitong aswang pero wala man lang siyang ginawa para iligtas si Tandang Miring kahit pa na ang babaeng aswang na nagsakripisyo para magising siya ang naging biktima. Dahil nag-iisa na lang noon si Anitong aswang, mas lumakas ang loob naming tatlo. Gayong alam kong makakaya naming talunin ang aswang na iyon. Nakatingin lang siya sa amin noon, kaya naging handa kami. Hindi namin alam kung ano ang binabalak niya, kaya naging alerto na lang din kami sa mga susunod pang pangyayari. Ikaw na lang ngayon ang natitira, aswang. Maniguradong sa pagkakataong ito, hihimlay ka na ng tuluyan at hindi ka na mabubuhay pa. Kahit mag-isa na lang ako, Romano, sisiguraduhin kong hindi niya ako mapapatay. Alam mong hawak namin ang mutya na iniluwa ni Gugurang. Napapas lang sa'yo. Isa pa, hindi pa nanunumbalik ang buong lakas mo. Kaya alam kong mahihirapan ka kapag pinagtulungan ka naming tatlo. Malakas lang ang loob ninyo dahil sa bagay na yan. Pas, ipagkikita ko sa inyong mali kayo ng iniisip. Tinadhanang magising ako matapos ang mahabang panahon. Kaya nakatadhana rin hindi niya ako mapapatay. At kung may mamamatay man sa ating apat, kayong tatlo yon at hindi ako. Kung gano'n, huwag na nating aksayin pa ang oras ng isa't isa. Tapusin na natin ang laban sa pagitan nating apat aswang! Anak, maganda ka. Gayong mawakasan na natin ang aswang na yan. Sige po, tay! Umangil noon si Anitong aswang. Kasunod niyon ay ang mabilis niyang pag-atake sa aming tatlo. Napahawak ako na mahigpit sa patalim ko, lalo na nang ako ang una niyang pinuntirya. Iniiwasan niya ang pagtaga sa kanya ni Natatay at maging ni Tandang Normano. Habang sinusugod niya ako, sinubukan pa niyang kalmutin ang muka pero hindi niya ako natamaan. Gayong nakalayo na ako sa kanya. Hinahabol siya ni Natatay at Tandang Normano pero nakatuon lang talaga ang atensyon niya sa akin. Nang mahawakan niya ako sa braso, buong lakas niya akong ibinalibag. Tumilapon ako noon sa malayo at nabuwal sa lupa. Dahil mabato ang paligid namin, tumama sa isang malaking bato ang aking likuran. Dahilan para mapahiyaw ako ng malakas. Susugurin pa sana niya ako pero hinarangan siya ni Natatay at Tandang Normano. Nilabanan nila ang aswang at wala namang nagawa ang nilalang kung hindi harapin ng dalawa. Iisa-isahin ko kayong tatlo hanggang sa magawa kong patayin kayong lahat. Hindi ko kayo titigilan pero uunahin ko ang binatang yon. Hindi ako makakapayag na paslangin mo kaming tatlo. Lalo na ang anak ko! Ikaw ang papaslangin namin! Hindi mangyayari ang kung ano mang pinapanta sa mga aswang. Natalo na kita noon kahit na malakas ka pa. At mas matatalo ka naman ngayon dahil mahina ka pa at tatlo kaming magkakasama. Sige, Normano, tignan na lang natin kung hanggang saan ang kaya ninyo. Humanda kayo! Pedro, alam mo na ang gagawin. Opo, Tandang Normano! Nakipaglaban si Natatay at Tandang Normano kay Anitong aswang. Sinubukan ko namang bumangon noon at tiniis ang sakit ng katawan na nararamdaman ko. May mga natamo rin akong sugat sa siko at braso noon dahil sa magaspang na bato kung saan ako tumama. Nagpatuloy sa pakikipaglaban ang dalawa sa aswang. Kaya lumapit ako sa kanila. Tinulungan ko si Natatay at Tandang Normano na labanan si Anitong aswang. Sabay-sabay kaming sumugod sa kanya kaya medyo nahirapan din ang aswang sa pag-iwas sa amin. Napahiyaw na lang siya nang magawa ko siyang daplisan sa kanyang tagiliran. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Tandang Normano na mataga sa bandang balikat ang nilalang. Nagalit siya sa ginawa namin sa kanya. Kaya sunod-sunod niya kaming inatake. Nahawakan niya si Tatay, kaya ibinalibag niya ang aking ama at balakas na ibinagsak sa isang balapad na bato.
Hayop ka! Magbabayaran mo ang ginawa mo sa akin at maging sa aking ama! Hindi nga ako matatalo. Kahit magtulungan pa kayong tatlo! Hindi pa nanunumbalik ang buong lakas ko. Pero mukhang sapat na rin ang kakayahan ko ngayon para talunin kayo! Nagkakamali ka kung iniisip mong magpapatalo rin kami sa'yo, aswang! Kung ganon, hindi na ako mag-aaksaya ng oras ko. Uunahin ko kayong dalawa at isusunod kita, Dormado! Gawin mo kung anong gusto mo, aswang! Sa pagkakataong ito, isusumpa kong mamamatay ka gamit ang mutyang inilawa ni Gugurang! Sabay naming sinugod ni Tandang Normano si Anitong Aswang. Napatingin ako kay tatay na noon ay bumangon na rin at naghihintay ng pagkakataon para umatake sa aswang na kalaban namin. Walang tigil kami sa pagsugod ng matandang ermitanyo sa nilalang hanggang sa nagawa siyang patumbahin ni Anitong Aswang. Pinaibabawan siya ng aswang kaya tinulungan ko siya. Pinagtataga ko noon ang likuran ni Anitong Aswang kaya naibaling niya ang atensyon niya sa akin. Mabilis niya akong inatake. Sasalubugin ko sana siya pero nagulat ako nang mapansing nasa likuran ko siya. Saktong paglingon ko sa kanya ay sinakal niya ako ng mahigpit. Nahirapan akong huminga noon pero sinubukan kong makapiglas. Ibinagsak naman niya ako sa lupa at pinaibabawan at hindi tinigilan sa pagkakasakal. Pakiramdam ko noon ay nanghihina na ako pero ganoon na lang ang gulat ko nang napasigaw ng malakas ang aswang. Sisiguraduhin kong mapapatay ka na! Yeah! Hindi mo ako mapapaslang! Tanggapin mo ito, aswang! Hindi ko titigilan ang pagtaga sa likuran mo! Gagawin ko ito hanggang sa manghina ka! Pedro, tulungan mo ang anak mo! At ako na muna ang bahala sa aswang na ito! Sige po, Tandang Normano! Ibabalik kita sa pagkakahimlay mo, aswang! Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi ka na magigising o mabubuhay. Kahit anumang paraan ang gawin mo! Hindi tinigilan ni Tandang Normano ang pagtaga niya sa aswang. Sinipa pa siya ng matandang ermitanyo kaya tumilapon siya. Inasikaso naman ako ni tatay dahil nabitawan ako ng aswang. Naglaban pa noon si Anitong Aswang at Tandang Normano pero dahil nang hina na ang nilalang, nahirapan na siyang sabayan ang matandang lalaki. Tinawag naman ni Tandang Normano si tatay kaya lumapit na muna ang aking ama sa kanya. Pinagtulungan nilang dalawa ang aswang hanggang sa tuluyan na ngang manghina ang nilalang at hindi na makabangon at makagalaw. Pedro! Gamitin mo ang mutyang inilawa ni Gugurang para tapusin si aswang! Paniguradong mamamatay siya gamit ang mutyang yan! Sige po, Tandang Normano! Ako na pong bahalang pumatay sa aswang na yan! Pasalamat lang kayo dahil hindi pa nanunumbalik ang lakas ko. Kaya sana ang nasa sitwasyong ito at hindi ako. Walang hiya kayo, Romano! Wala ka nang magagawa pa, aswang. Itinadhanang magising ka ngayong gabi. Pero mamamatay ka rin kagad! Ito na ang magiging katapusan mo! Tatagkain ko ang tiyan mo at ibabaw ng mutyang ito sa katawan mo! Ngayon na! Hindi! Ang init ng buong katawan ko! Ano nangyayari sa akin? Pedro, lumayo tayo rito! Paniguradong sasabog ang katawan ni aswang dahil sa mutya! Sige po, Tandang Normano! Tara na po! Hindi nga nagkamali si Tandang Normano dahil sumabog ang katawan ni Anitong Aswang dahil sa mutyang mula kay Gugurang. Nang maging tahimik ang paligid, nakahinga kami ng maluwag. Naubos na namin ang mga aswang na nandoon kaya inasikaso namin ang katawan ng mga ito. Kahit ramdam ko ang pananakit ng aking katawan at hapdi ng mga sugat ko, natuwa ako gayong wala na ang mga aswang. Wala nang mga nilalang na mananalasa sa aming nayon. Nang magawa na naming masunog ang mga katawan ng mga aswang doon, umalis na kami roon. Bumalik kami sa aming nayon at habang naglalakad,
nag-uusap kaming tatlo. Nakoy, pagpasensyahan mo na, Pedro, ha? Dahil hindi ko sinabi sa iyo noon ang tungkol kay Aswang. Nakala kong kapag hindi mo alam ang tungkol doon magiging madali na lang ang lahat. Huwag na po nating isipin pa yung tungkol doon, Tandang Normano. Wala na rin naman po si Aswang, kaya wala na tayong magiging problema sa kanya. Teka, siya nga po pala, Tandang Normano. Bakit nagliwanag po kanina yung mutya ni tatay? Ayun ba? Yun ay dahil nasa panganib tayo. Minsan mararamdaman din yun ng mutya. Kaya sila na ang gumagawa ng paraan para matulungan tayo. Pero posible rin dahil ginagabayan ni Gugurang ang ama mo. Wow! Grabe nga, sig naman po pala nun. Oo nga mabuti na lang po, Tandang Normano. At nagpakita po kayo ngayon sa akin. Inakala ko po talagang hindi na tayo magkikita. Kahit pa paano, nasagot na rin po yung mga tanong na gumugulo nun sa isipan ko. Lalo na po yung tungkol sa kuwebang binabantayan ko. Kasi naman naramdaman kong may hindi magandang nangyayari dito sa kuweba. Tsaka isa pa, ilang gabi na rin akong nananaginip na nagkakaroon din ng pangitain tungkol kay Aswang. Ayun, hindi nga ako nagkamaling may ipinapahiwatig ang lahat ng yun sa akin. Pero ngayon, alam kong babalik na sa katahimikan ng lahat. Lalo na, at hindi na rin siya mabubuhay pa. Nagpatuloy lang kami sa pag-uusap namin. Napag-alaman din naming mula kay Tandang Normano na hindi na makikita pang muli ang mutyang iniluwa ni Gugurang, gayong ginamit na iyon para paslangin si Aswang. Pagkarating sa aming baryo, hinanap kaagad namin ang kapatid ko. Ligtas siya kasama ang iba pa naming mga kanayon. Tulong-tulong naman kaming nag-aasikaso sa mga bangkay na nagkalat doon para sunugin. Nagpaalam si Tandang Normano sa amin at simula nga ng gabing yun, hindi na namin nakita ang matandang ermitanyo. Nagpatuloy sa tahimik na pamumuhay ang mga tao sa nayon. Sa kabila ng mga nangyari, sa paglipas ng panahon, namatay si tatay dahil sa sakit. Kaya kaming dalawa na lang ni Arabella ang natitira. Nilisan namin ang nayong iyon at nakipagsapalaran sa ibang lugar. Sa ngayon, may sarili na kaming mga pamilya. Tinalikuran ko naman ang buhay ko noon bilang tagatugis ng aswang. Pero hindi mabubura sa alaala ko ang karanasang iyon. Gayong kami, ang mag-amang manunugis na gumising sa aswang na natutulog ng mahabang panahon.